Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grew into 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they try their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng pangunguli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations, intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month.
Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then may total units off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total units off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing total units off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay kumpunihin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump boat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total units off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's Civil Society Organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total units off po, wala po kaming Lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kabiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kabiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment,
Materials and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. For the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA AMAD 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Hello mga ka-agri and welcome sa Vegetable Basket Center din sa Iloilo, ang munisipyo San Leon. Ari kita din subong sa ilang municipal food terminal upang mas kilala nga Bagsakan Center. Mali, kag nanindahan na kita. Leon is considered as the vegetable basket of the province of Iloilo. That is why isang nikarason ko sa kita ang napian na pagsuportaran ng pamilya AMAD ng pag pasakan kang nilawatan ng Leon Municipal Food Terminal. So, mga 25 years ago, in-establish siya bago po sa muli kang Day AMAD. And now, isa rin dyan parang diyan kung atin ng mga farmers na makatipon kananda ng mga farm products, hindi lang mga Tagaliyon, kundi ang mga adjacent municipalities na dito po ng ilang farm products pag-baligyan sa mga lain-lain mga buyers natin. So for now, ang atin yung mga farm products, ginadararan diyan not only dyan lang sa Iloilo, but sa mga other provinces, sa mga Boracay, sa mga Cebu, mga Negros, and even Metro Manila. So kita rin ang halos na supply ng mga fruits and vegetables dyan sa Region 6. In terms of regulation ng ating municipal food terminal under the management ng Kamuskang Local Government Unit of Leon, and we are in charge sa price monitoring to ensure na insakto man ang presyo sa natin sa mga tanan o binibigyan sa natin ng farmers o kabulig sa AMAD. So binibigyan natin everyday since ang operation ng ating na municipal food terminal is everyday ka na. Ang ating municipal food terminal na kung binubulig sa ating mga because may access ang tanda or may tanda sa mga buyers natin. So sa mga natin sa nandungan natin ang mga baligyan natin ginaaboy lang sa mga field because of oversupply. But we're very fortunate na Bagsakan Center ng kita o food terminal na ating mabaligyan alos mga bakal na mabaligyan sa ating mga and we are inviting sa ating mga tourists those na gusto mag-visit sa ating mga Municipal Food Terminal na magbakal ang mga pesca ng mga ulitan na halindi mismo sa mga masabala sa Leon. Maayong aga sa ating pagmalagin sa ating mga live viewers sa ating Facebook. Maayong aga din kahit sa tanan natin ng mga farmers, sa tanan natin ng mga fisher folk, sa Municipal Agriculture Office sa Bidog ng Western Visayas, sa ating Provincial Agriculture Office, Bag City Agriculture Office man. Maayong aga sa ating tanan kag sa naman kaadlaw kadugag o patuloy ang ating pag-istoryahan mag-sentro
sa aton mga kauturan ng mga indigenous people dito sa Western Visayas kung sa diin ang 40 programs sa Department of Agriculture nakahatag na sa pila ka mga intervention, pila ka mga suporta agad nga mabuligyan kaya mapasundot din ang talangabuhian sa aton mga kauturan ng mga IPs. Dahil sa mga episode, makautod natin ang isa man sa mga leader sa isa ka asosasyon dito sa Western Visayas na miyembro o kung datapo man sa Indigenous People Park nakaambit sa pila ka mga intervention from the 40 program sa Department of Agriculture Western Visayas. Ma'am, ayong aga kaya pagtanan niya sa ating tanan ng mga pagtanamabit. And pwede mo ba naman ma-introduce yung mga pangalan, ang mga asosasyon, at yung mga address? Ako si Irene Donito Vigorente. Kung kapag ang ipakawangpan. Ang among na sosyo na indigenous people o lang. Yes, ang una na itong napamangkot na, ano ba na ang mga nagapangunang mga commodity o mga agricultural products na pinaproduce naman niya sa aton na asosasyon, specifically sa barangay Uyang sa Pinakawangpan. Ako na sir ay taon na military amaka. Kung amaka ka makaroon sir ay tamat-ama kung nag-aasimusuman. Sa huli pa po, tawanan na itabuno. 1,000 dahil mga materialis, ating mga suto, ating mga palang, mga barang. At pangaiwas sir ay nagtaon man sa taging hapon, mushroom, tapos may nagpapili sa kakamon, mga fiber, ang pag-uwi ito, mga fiber. Kaya naman sir, kami, mga materialis. Kaya dapat dyan sa akin ito. Ano mo para sir, may dala kami ng product, kasi hindi ang baka. Tapos sir, may amon na nga nili na tao po na sa muskubidak. Galing sir, para ito ang materialis, pero tawa na tao. Pero preparado na makaraan ng para ipapo ito. Pero sir, sa amon natin sir, hindi namin tumuki. Magulit man sa amon na bilang IT, para paulang, makabuling sa amon. Mga ino nga sa umihinag daw, amon nagkara. At ipano, amon lang sa parahon. Yun na lang sir, kaabot ang programa ng bukid. Kung kami isang akang bukid mo nga amon man na i-adapt sa amon. Kali adapt natin ang inyong amin. Kapag sir, ang amon na pamitanaan sa Pila na kamo ka-years, mga pila na ulit kaya po yung indigenous people of God? ano lang sir, 7 years na. 7 years na. And sa 7 years na yung pag-operate na, paano ninyo gina-market match ang inyong mga produkto? Pero naman sir, may amon nabayad ko sa baril sir. Tapos nag-deliver ko sa Peter sa Bakaw. Pero dinadeliver. And madami naman kami ng mga napasubukan ng mga market matchings ang DA40 program. Ano naman ang mga pagkakanggap kung mga strategies na pinapakatubang ninyo? Okay, sir. Ginaapo ba manamon sir? Ginaapo para nagamon para dahil kami garang mga alin sa ito na inaintindi naman sir para makatulog kami sa unilidad daw isang kami nakatulog na kami sa mga Yes. How about naman sa pag-transport sa ating mga produkto? Nararamdaman kita sa mga challenges sa pagpapahangkap na ginapakatubang po na ginagyahin nato o kung dinulong nato ng ating mga produkto? Oo sir. Kapag ginabudaya nag-dancer sa ako, tawa kami ang kami. Kasi ang kulay ang mga conductor. Ang inahabal-habal, bahaling ito sa barangay Uyang, paantuya sa Manok Ibaka. May inahabal-habal ang sir, ang single na ito. Yung ang kulay sa amon. Sa inyong pagpananaw man ang mga suporta from the government o from the Department of Agriculture, specifically with the 40 program, ang kinahanglan at mas matataas pag ang volume o mas makanami pag ang kalidad, especially sa ating abaka products. Ako kailangan ng dancer na ito. Machine. Dahil pa ang dancer na abaka. Paano ang dancer sa malumaga? Malumaga.
hingatan sa mga ako po rin sir, parehas mga kapag-anak na siya, nakakaw, wala na service, mas din, mas po, na, ano po sa amin na mga grupo. May ano pa ginagawa ang sir, ang iba ako gabi, may kunti pa maging taas. Ay kaso lang, bukuti na po sir, right? Haligiya. Ano ka lang sa handa? Video. Yes. Lagi sa nataabot sa akin. Sa pili ka taabot na. Ang atin nga abaka-peppers, mambili ng mga labo. Kasi, ano po sir, naginatag na abaka, kasi yung tubig ini sa buwan, kasi kailangan natatag. And sa palabuto, nabi mo in the future, ano pa gid ang mga plano, especially sa ating organization, ang business may kantaman sa pagpasalubog na liya sa ating produkto. Ang plano naman sir sa abaka na ginatag sa COVID, kung makuhaan kami sa ano kita iya ang sinang the produkto sila. Ang amay ko lang ng mga ano ba lang pili pala sa kabaka. Nataga na ang aplikasyon para may pulang ang pero ang nagtrabaho, laara man sila dito pero ang asasasyon mga tinala namin. Bago yung pila ka makabilog, ma'am, sa assess. 155. Estado na siya. Estado na sa DA at sa DTI. Sa Duli. Sa Dole. So, paano yun ang gina-manage with the numbers of 155 ka mga miyembro sa association? Paano nyo gina-manage kung gina-distribute ang mga responsibilidad sa mga miyembro? Ang gawin siya na sa member at siya may mga akin. May anong akin siya na isa kabulan pala siya. Ano bala, bala kami sa pesos sa kabulan. Sinig ang amon na po sa asosasyon. Magdamo na ang amon kwarta. Amo na ang ako, wala mo bala sa amon katlo. Kataban man sila sa Andra sir. Para na may pulog na po ang amon asosasyon. Sinig sa amon, sinig dito sir. Hindi ko lang kami sa mga taon ni sa mga pato. Para magdamo na ang pato, hindi sila na kami ng mga members. Yun ang amon pinakasatanay. Aside sa abaka mo na napitiliban natin products, naraban kita mga livestock, ito poultry, ito liban ito mga... Sa Koki, sir, wala pa sir. Ang ihatag lang sa Koki, ano kaya sa muskubiga, pero wala pa sa muskubiga. Ihatag sila sa mga bato. Pero aside sa ginhatag sa Koki, naman na pwede bang produce na po ng mga agricultural ng mga products? Sa amon. Sa inyo lang. Sa amon. Dapat na sir, may amon din na magkala kami ito ng mga bago namin sa amon na sir. Ang pagkakulo. Ang sa amon. Magamo ang mga product sa amon sir. Mga saging, gabi ka po na magamo lang gabi yan. Kaso lang sa mga lang pagdalat sa kartan pa. And sa atin naman ng supply ko ng isang mga kabataan ito. Oo sir. Paano nakabulit naman yung pila ka mga pag-produce natin sa agricultural products sa ating area sa eskwela naman nila sa atin ng mga kabataan. Nakakabig ako sir ay sabi ako sir kapag-yes. Bakit lagi na sir? Sir. Ano kami kung sir akong bata? Pero sa buong sir, hindi ako tatlo. Pero ang bukit sa gobyerno, pati sa DSWD, ang bukit yung paginabang ko. May ganit sir, ang akong bata ako sa bukit sa pulis ko. Pero para sa akon, ang bukit sa gobyerno, papapulgin niya ang bullying para sa amin ko. And ang regarding naman sa mga training sa paghanas naman sa pila ka mga agencies natin specifically sa Department of Agriculture, paano naman nakatulong ang TV40 program na ikangkana naman sa pag-improve sa imong ibalo o imong knowledge and skills as an IT farmer and producer. Dapat nag-isip, mabulit sa training program. Gabi-gabi sir, ang ginahatag sa amon o mga mabili. Ang ginahatag ko sa amon ko, abin, magpapilin ko ang isda. Yung sa kababa na nasa mabili, basta para masang digital. Pinta na yan sir, sa tao. So,
Hindi sa man sir, may nakasay na ng gobyerno, wala mo ginadap kami sa lugar, na daw ginabaliwala lang. Pero may araw man sir, hindi man talaga tao na nakaganda sa gobyerno sa mga kami sila mga pili. Kaya naman natutunan may araw man sir. Oo. And isa naman niya ma'am, as farmer, as manghuna, ano naman nakabuli ka, ilang ka mga trainings sa Department of Agriculture. Para sa akin sir, kada nagpili sa bali, kasaling ako ay walang sir sa muna ang mga tao sa mga sa bali. Wanda, track, marami sa mga training, una sa DTI. Pangalawa, ang ano nga, pag mga sa farmers, turuan kami sir sa paano kami kapag ay subuhan din tagaan gani kami sa mga sitwasyon, kasi sa mga sitwasyon. Kamu ko sir ang kalabasa ng mga upa. Ang subuhan sir, nagalagaan ako Pino. Kasi na sir, nagmatan na isang sidling sa uyaw. Sa unang pinatag, damo ng pinatis. Sa ikadwa sir, sa panghakan nila sa COVID. Kaya na ba tumag, dami na kayo. Ang difference lang sir sa amin, ang sabi ko sa pagkaan, kasi lang sir, ang climate change lang ang sa amin. And regarding naman sa atin ng mga pinagkatapon kita o na part kita sa IT community, paano naman ang DE40 program nag-abuli sa pag-preserve sa ating mga cultural practices samtang gina-improve natin ang ating livelihood. Okay na lang sa ano. And make sure man yung ang ating cultural pinagkatapon kita sa IT community is being preserved. We are so thankful man ka ang 40 program natin designed para sa ating mga IT mga kauturan. Sa siguro ma'am, naarapan kita mga ongoing na mga trainings o mga pagpanghanas na ginapasakupan na mas makasanggol ka din ang ating nasasasyon. So sir, ang feeling sa mga among nagkakaabot pa rin, feeling kami sa bukaw, sa kalahan. Ang maribig sa bukaw sir, alin naman sa 8-9-10. Kasi dito na rin yan, ano mga pagputiktahan ng among mga aklan developers yun. Parang, dahil man, dami-dami siguro kapit sa among kapatid, mga kulista pala, mga kulista. Ang yan nagrimina namin siguro, bawal na sa aming pagkitasan. Ang nagpipigta namin siguro, sir. Ang sunod ang training namin sa mga kapag madami ko mag-training namin dapat sa mga IT. And as part sa uyang, indigenous people na uyang mga paano naman nakabuli ang pag-attend mo sa pinaka mga trainings sa Department of Agriculture sa pagkatugan na nagkas sa ating mga customer. Mahalaga din sa sir, na nasa DA program, kapag-training sa mga pulo, lagi na isa mga business. Ay sa una sir, ano tawag sa amin, hindi nakabalik na sa baka, ay ginagawa niya sa DTI. Ang mga tao, ang ginagawa ng mga materialis. And curious lang ako mga bilang mga parte o kung kabago sa IT community. Sa subukan ng mga practices from your ancestors na nabuha sa ating mga pagkakulimuan, ang sa gihapon ang ito-apply natin sa pagpanguna. Sabihin sa amin sir, ang nilaang na ilang siguro. Pinatubuan ng talit sa training kung paano matulog nila sa mga liquid na pagkagamit sa kanila. Pero ang mga tao ko, kahit na naman nagsagamit na ang tayo sa ano na pagkakasita sa mga dahil sa pagkos. Kaya tayo patuha sa kanila, gamitan natin sa kalitas na lang sa advance. Paano kami mag-program na sa mga ginamit na sa mga sapat-sapat sa uma. Hindi na nakuha. Hindi na namin magbakaw kami din sa akin. Ako dahil niya, ang nagbayan namin, dami ko kami training. Pero hindi dyan ang ginagawa ko sa amin, hindi mabapay. Ang ginahatag na sa amin yung mga pang-video.
Oo. And sa nga nang ginapapahid, kita ka mga especially natin nga organization, nga nang ginaparte sa DA Photo Program, ano ba rin ba natin nga napagsagar bilang parte sa komunidad? Asa ako na umusir. Gamit ang nag-aabot sa aking lugar na maalit sa ano, nakabuli. Nakabuli din sa tanan namin sa umusir. Ang nakakaiba ng subong, nagpapalagin kami sa buhay sa pang-training, bago ma-experience. Kasi wala pinapusan ng mga tao, wala tuon dito sa training. Saan wala pinapusan, wala magpapamati ng paano pag-ibig. So, yes, And if may araw daw mga suggestions ng mga pantanawagan sa ating program, sa Creative Focus Program, ano pag ang mga suggestion o kung na-recommend, ano ba na-improve pag ang pila natin sa mga delivery, specifically sa mga programa natin, nag-ibigit sa ating mga IT communities. Gusto ko tani sir sa gobyerno, especially bigyan sa DA program. Gusto ko din tani na bigyan ka ng suporta para sa amin sa IT. Para ba lang matakan kita amon kung ano din ang kamayad bala sa amin kasi sa nito ang mga IT na kulang kapag kami. And sa subong na yung mention nga 100 mga members, mostly na mga sa iyo organization o sa iyo association, pila ka nakatibig nga officers. 8. Mga officers. And ano yung mga nga designation na? Okay, bilang isa ka public information officer, paano mo man pina-spread o kung pinapalapot ang pila ka mga informasyon sa ato naman yung asosasyon kung sa ato naman yung mga miyembro sa indigenous people at ayan. Kaso lang, ang sa akin, sige, nagtrabaho. Isa kami din gusto, mga tanto ang amlaw, kami din power ko. Pero ang aming nagamit siya, kumawit ko. Sa mga sa akin. Asa na siya, ako sa ibang kahoy. Ayun ko, nagigma. Hindi ka sa akin. Ning adi ang ako ngayon. Ning, may anak ko ning. Sa inyo mga kusip. Yung pala kamo, sa baryo, hindi rin sa inyo. Kaya kami na pala. Yan, sa tundo, sa mga mata ko, hindi na sa ating asosasyon. Kasi, kabati ko sila sa mga buto na hindi sa ating asosasyon. Dahil hindi ko nagbubayaan ako ng mga asosasyon. Hindi ko sa among kapitan, among mga chik, ang chikda, ang asawa ko, ang asawa sa chik. Correct, sir. Sige, kain mo lang po kung dili, bisan sa laksarat lang. Kaya magpadagyaw ba sila sa araw mga training. Kumita na. Okay, master, kung may ara lang. Sa sabag mama, kung mayroon ka matagod sa mensahe o kung magpasalamat, contribute na makakalabot sa pagpasalamat at nga sa ating programa. Sa tanan, magpasalamat ako sa inyo. Minsan niya kami, ipatawag kami programa na kaabot kami iya at never ang lawas. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa daily program, sa naipugi program, sa amon na asosasyon, kung waro among asosasyon, ay wala man mag-abot tayo mga programa. Tingnan nga, una abdi na mag-abot yung asosasyon ay kami tingnan kaya. Para pala mga kamiga, dumaan ba na? Ako na ang pinasalamatan sa gobyerno. Salamatan ko ang mga hatang patuloy at sa day program, 40 program, at kabay pa nga matubangan pala ang ginahatan sa amon. Ang mga training na ginahatan sa amon, kabay na matubangan pala sa gobyerno. Mapunang pagyapon na ako, duwa na ako na pili. Thank you, sir. And lastly na lang mami, gusto ko nga itamyawon o kung isa ka, pwede mga kataan, mga katapo sa mga asosasyon, pwede gid na makagroup sa ila. Sa mga akura, iyawan ako sa Ilocano, iya ako nag-interview ako at amon na bilang leader iya ay na grad daw sa akong asawa, sa akong kalimangho at kapag ako nakapagtanaw sa akong
amon nga presidente ano asosasyon na iyawon kami. Ilang kami isa kami yung surugoon it barangay uyang ay intura namo para maabot ko akong handong sa atong asosasyon. Kabay nga madugangan pa ato ng programa at itatanan higahiling. Salamat po. Once again, si Ma'am Irene from Indigenous People of Uyang, from Barangay Uyang, Libacal, Aklan, na naghatag sa inyong experiences, kanyang istorya, may kaangkanan sa pag-daton kung mga benefits naman niya nga yung palabot sa DA40 program, ginatamyaw ko natin si Ma'am Glenda, tumatay ang focal person sa DA40 program, at the rest of the 40 program na naghatag yung isang support sa ating mga activities, not only sa Libacal, Aklan, but all over Western Visayas. Ginataniwan mo natin ang katapos ng DA Western Visayas sa ating Regional Executive Director, Director Dennis, ang ating duha ka Regional Technical Director, ang ating OAC Director for Operation and Expansion si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation si Director Zardino Picuelio. Ginataniwan mo natin sa information sections, research use, or reference, and the rest of the personnel of a reference team na aga sa ating tanan. Sa musunod natin na episode, isa na naman ka-istorya sa ating mga kauturan yung IDs na ating mga katutuhan na nilabantay lang sa ating mga program. Sa iyo natin si Sean Capilaro from DA Western Visayas, maayong aga sa ating tanan. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at a journey of hardworking farmers as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the livestock auction market or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in investment trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track those chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless naway pa maabot ang buyer. At saka, dahil nga nagkakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilos ng ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip na sabihin nila ma-indicate ang kilos ng iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. At the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage ko ma'am kay man
Sang before, ang mga baboy, yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal. Usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo. Gaday nga gadlagan ang tagiya sa market and then ipa sa manog iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa Sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang NEPA, tagang mga member ya, nagpasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy. Tagang presyo, hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ng baboy. Kaya man sa mga ang baligyaan ay pamata lang, tapos kasi hindi pa sigurad ang kumpila kiloya. So kung sumahon mo kisa sa may kapital mo agin isa pirdi ka pa. Unlike may loan, makakita ka mga buyer nga alin sa Gwa, pag hindi kasi mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang kung kaya sa pagkadamo ka agresya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named Ascarabao has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, long before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. One of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buliligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang aton nga pangabuhian di dyan, kag ang aton lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang aton pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon namin ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post in the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, the Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that
municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Kung na siya, marketer na siya, damo ang numbers ng mga clients natin na makasansak, rain or shine man na. We have our fences, na makasecure ang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So, very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle ng Carabao sa may area matanang allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital kita and calibrated na weighing scale kasi diin na mas transparent kung kana in terms kilo, makita na hindi farmer once kilo na sapat, no? Kada mismo si buyer makita na kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanataon na gaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So why rin so part yung mga transactions sa mga baka na nandun dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanon ng buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan na presence ka natin yung municipal treasurer's office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung municipal agriculture office, ang ating PNP, no, ang mag-issue. So, one-stop shop na ito na, diyan available mismo sa atin. Ang ating improvements no, sa ating livestock market na kung yung bulig sa ating mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa ating livestock racers, halos ka ng yung ginadara dito sa livestock market at namakal. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan na makadto sa Leon para magmakal. So, and then, luwas sa Tagaliwan, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O yung iba ng mga provinces sa Dakantur, ito para ibigla lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market is because damo rin ng supply at the same time, damo rin ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no? Kaya facilities lang natin yung livestock market. So, this is why every year mga development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung sabihin nag-provide to Batanggal diyan no kaplantilla na mag-operate no, o mag-handle ang ating livestock market. So we have 5 personnel no, na na-assign diyan and under sa management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nagkakanda kami ng assessment no, together kami ng stakeholders, nagkakanda kami meetings, no, paghinananan with our traders, with our buyers, with our livestock racers, so kung paano magiging improve no, ang sistema kag management ng ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure full and efficient transactions. So primarily, ang aming office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees, kami ng mga personnel, kami nga naka-field dito, kag sila ang nagapang-issue sa receive sa payments and nag-issue sa resibo or cash tickets sa mga sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami na ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami na ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod na mga ruminants, natawag ng gano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga
ang mga baboy o baka, nagkakulat kita kung transport fees ng ba or transport clearance. And may ano man kita, ownership, kung nagpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, but also nagpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership of transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa ano lang mga sa transfer of ownership lang ng mga couples natin. So firstly, as a transparency, what we did was to put tarpaulin nga signage outside in the loan. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So nakabutang dito specifically kung pila ang ginasupport for entrance fees, pila ang ginasupport for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila inabayad dapat, no, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, ginaremind din namin ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano yung nabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga picture man ng mga projects. So, ang part po natin na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, ito na nag-inform. But part of it, nag-inform na sa general fund sa munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat naman din dyan, ginabalik din naman to invest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo na halin sa national na ma-receive natin, ginabalik natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed where necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal healthcare certificate, and a local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring seamless and efficient livestock trading process of the all around. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KI. Isa mo dito yung Leon auction market at isa yung Sibalong auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions. So, volume na transactions natin sa auction market. We are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So, kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinusecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon na mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair at maintain na ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting
annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So we already established the role as one of the most important trading centers. So hindi lang yung municipality ang nag-trade dira. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CBE, sa MAU, sa mga personel dyan, na kung ano may problema sa baka, kung nasakit, kung purgawin, kag anong problema naman niya, dahil na tawan na tiyak. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.